Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Ilocos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa satuyang headlines kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, civil forfeiture case laban kay dating Speaker Romualdez pinag-aadalan na. ICC posibleng magpaluwas nin desisyon sa bulan kan Enero kon pito stand trial para man kay dating Presidente Digong Duterte. Ampo ni Duterte naghagad nin independent medical report sa ICC. Congressman Libiste kapot ang files gikan kay Yusek Cabral mapadapit man sa proponent kan DPWH sa budget. Trilyanis na nga po nin investigasyon mapadapit sa ipinagbulgar ni dating Yusek Cabral na subuot 51 billion pesos flood control project. Ex-DPWH Yusek Cabral nagluwas sa investigasyon kan mga autoridad na talagang nag-suicide. Arrest warrant laban kay atong ang pwedeng ipaluwas sa anuman na oras sabi kan DILG. Kuha nakailing nin lapses sa pagpapasunod kan na AKAP program. Yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundong. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim. Kung mapinsala ng ulan ang pananim, magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ng tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ng tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga ko si Jonel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyang mga barata inutuntan kamugtakan kan panahon nagpaluwas ang special weather outlook
anda State Weather Bureau para man sa panahon kanda kapaskuhan basado kiwanito is galang anda Chief kan Weather Division duang weather system anda makakapiktar sa nasyon kabali na ang northeast monsoon o amihan asin anda easterlies sa Disyembre 24 aldaw ka na Miyerkules makakamati ni na mapananguro na kalangitan na may paburbugsong paguran anda party ka na Batanes sa Babuyan Island ninuliman ka na kaso ka na mihanda mantang anda easterlies anda magdadarama ni na mapananguro na kalangitan asin may posibilidad kanda isolated rain shower o thunderstorm orog na sa sirangan na parte kanda Pilipinas sa Disyembre 25 aldaw kan Webes madara anamihan ni na mapananguro na kalangitan na may pakurukuriat na pagbagunas kanda uranda sa parte kan Batanes Cagayan asin man na Apayao parte kan mapananguro na sagkod ng grabing pananguro ang kalangitan na may pag-uran man ana mamamatian sa parte kan Metro Manila Mimarupa Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrativa Region, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, asinman sa parte mismo kan Rizal. Sa satuyang pamayosa sa tuyang detalyes kunyan kan sa tuyang mga barata na kitangunyan sa lado national investigasyon sa pagkagadaan ni dating Yusek Cabral nagpapadagos basado yan sa liderato kan Philippine National Police. Maski ngani may nagkaperang mga ebidensya na nagpapatunay na posibleng nag-suicide dahil sigurado mantang padagos ang sa indang ginigibong investigasyon sa pagkagadaan ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral basado ki acting PNP Chief Police Lieutenant General Melencio Nartatis Jr. kinakaipuan pang kompleton kan mga investigador ana pag-iimbestigar sa gabos na mga ebidensya pahayag asin kuha kan mga video anti sa makapagpaluwas kan pinal na konklusyon magigirumduman nakuha si Cabral na mayo na ni buhay sa binggit kan Disyembre 18 asin pinagdeklarang gadaan ini pagkatapos kan pagkaaga ipinagpayag man ni Interior Secretary John Vic Remulla na basado sa mga panginot na resulta mayo subuot nin indikasyon kan sinasabing foul play asin ana autopsy subuot ana nagtutugma man sa sinapong mga lugad ni Cabral gikan sa makusog na impact kana pagkakahulog kay sinabi pa man kung digdi magigirumduman inot na nga nagakaigwa ni napagbutas sa pwesto si Cabral sa DPWH kan bulan kan Septyembre matapos na madawit sa mga investigasyon kan Kongreso kasumpay kan subuot maanomaliyang flood control project. Sa iba pa niyatong detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinakusog kan Korte Suprema hanhatol na pagkakakulong laban man sa tulong pulis nasangkot sa pagadan kay Kayan Lloyd de los Santos kan 2017 duman sa parte mismo kan syudad kan Caloocan sa desisyon kan Second Division na isinurat ni Associate Justice Joseph Lopez ibinasura ang apelasyon ninda Arnel Juarez, Eremias Perida asin Jerwin Cruz asin pinagkumpirmar hanhatol na mardera ang tulong pulis ang pinagpatawan nin reclusion perpetua o habang buhay na pagkakapreso sa gudnang 40 taon na pagkakakulong sinugo na magbayad nin 275,000 pesos bilang danyo sa pamilya kan biktima basado sa ebidensya si Kian and piga hipaan na pirit na digdi magdaranin badil asin pagaloy-aloy binadil abang nakalud asin nakatukaw patunay na mayo siyanin kakayahan
na digdi ipagatanggol an sa iya mismo nga sadiri. Ipinagpayag kan Korte Suprema na may treachery sa krimen. Ninulita talagang tinuyo kan mga akusado na ibugta ka sikiyan sa posisyon na mayo nin laban antis ning pinagagadan na inut nang pinagatulan kan kaluokan RTC asin man kan Court of Appeals. Ang tulong pulis kan 2018 asin ngunya na dagos ng pinagpatibay kan Korte Suprema anasambit ng desisyon. Ang kaso ni Kian ang nagdadanay na simbolo kan kontrobersyal na war on drugs asin saro sa mga bihirang pagkakataon na padusahan ang mga pulis sa kasong extrajudicial killings. Sa iba pa nga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Ini hayag asinmada pinagabulgar ni Pasig City Mayor Vico Soto na pinagbabantaan na subuot kana mag-agom na kontraktora na sinda Corley asinmada Sara Diskaya. Ang dati nindang mga empleyado na posibleng magtestigo laban man sa sainda asin bina-blackmail ang mga mambabatas asin nagahagad ni nabayad para da isinda ilaglag kaibanan ang subuot kaput nindang ledger na naglalaman kan mga listahan kan mga opisyal na sangkot sa anomalya kan flood control project. Sa iyang pahayag, sinabi kan alkalde na may nagkapirang mga taong nagsabi sa iya na padagos ang pananakot kan mag-agum na diskaya sa saindang mga dating mga empleyado tanganing dai magtistigos laban sa mga ni. Sigun ki Mayor Soto, pinagpahig kan duwang legislador o congressman digdi subuot nagahagad subuot ang mag-agum na diskaya nin kwarta karibay kanda ipagbali sa saindang mga ledger. Mantang ipinagpahig ni Mayor Soto na maski nga ni magayon puon ang pag-aristo sa diskaya may kadakol pa subuot na dapat managot sa nasambit ng insidente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pang nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, nadiscovery kana Commission on Audit COA na may mga lapses sa pagpapasunod kan ayuda sa kapos asin kita program o akap kan gobyerno. Sa 2024 audit report kan COA sa programa kan Department of Social Welfare and Development o DSWD, sinabi kan na komisyon na kabilang sa mga nahiling na lapses iyo ang duplication asin na overlapping assistant pagkaunin na ayuda sa mga dai kwalipikadong mga individual asin mayo ni na habas na pakikiaram kana mga politiko sa inisyatibo bilang sarong klase ning electioneering. Basado man sa COA, may mga benepisyaryo na subuot nagkapirang bisis na nakaresibi kan kapariyong ayuda gikan sa magkakaibang disbursing offices sa laog mismo kan tulong bulan asin overlapping assistance gikan sa akap asin iba pang mga programa kan DPWH o kan DSWD, partikular na pinag-aaram sa audit report naabuton sa 19,000 na mga akap beneficiaries duman sa Partiken Metro Manila ang nakaresibi ni na ayuda ni na nagkapirang bisis sa laog nin tulong bulan na peryodo kung saan nahiling ang mga problema asin kawaran nin kapasidad na ma-detect ang mga individual na nakakaresibin nin ayuda gikan sa magkakaibang disbursement offices. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pwede subuot na anuman na oras digdi ipaluwas ang warrant of arrest sa negosyanteng si Charlie Atong Ang nasubuot utak sa likod kan misteryosong pagkakawara kan mga parabulang. Ini ana ipinagpahayag kan Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Beca Remulla
kanda sudmang Lunes, Disyembre 22 magigirumduman na inot naman na pinagkumpirmar kan Department of Justice na nakahiling ini ni na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para man kasuhan si Ang nin duang kaso kan sinasabing kidnapping. Ipinagpahig man kan legal counsel ni Ang na si Abogado Gabriel Villarreal base sa saindang isinampang motion for reconsideration ini kontra ana findings kanda DOJ sa ebidensyang ipinagpresenta sa laog mismo kan prosecutor Fanel. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado national, nagluluwas na suicide ang dahilan kan pagkagadan ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Yusika Catalina Cabral. Ini ang pinagpahig kan Department of Interior and Local Government o DILG sa paagi ni Secretary John B. Remulla kasud mga aldaw kan Lunes, Disyembre 22 basado sa investigasyon sa ngunyan kan mga autoridad basado sa sinambit ng sekretaryo gabos na mga sinyalis asin suicide pinagkukonsiderang kausa kan pagkagadan kan dating opisyal na inot ng pinagkumpirmar ni Secretary Remulla na base sa resulta kan autopsy sa bangkay ni Cabral nagluluwas na blunt force trauma an sa iyang ikinagadan matapos na mahulog sa sarong bangid sa may Kenon Road, Tuba, Benguet kada nagtalikod na Disyembre 18. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal nangapudan ngunyan si dating Senador Antonio Trillanes Deport sa Independent Commission for Infrastructure ICI, Department of Public Works and Highways o DPWH asin man sa Ombudsman na imbestigahan ang 51 billion pesos sa flood control project sa distrito ni Davao City Congressman Paulo Duterte na pinagkumpirmar kan nagadan na DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa saiyang po sa X. Ipinagpahig ni Trillanes na inisubuot ang pinakadakulang kantidad kan nakurakot sa flood control controversy asin day pasubuot na atubang ang nasambit ng congressman ICI kaya may duda siya na may itinatago ini dapat kuno na ang gabus na mga kontrata gikan sa parte mismo kan DPWH kumpirmaron sa Department of Budget and Management DBM asin man sa Commission on Audit o CUA kung nabayadan na ipapuda ang mga kontratista asin inspeksyonon ang mga proyekto sa parte kan Davao City kaibanan man ang district engineer kinakaipuan aramon kun ang mga niya sarong ghost project o substandard asin magsampa nin magkakadigong kaso laban sa nasambit ng congressman. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga bareta sa BBS FM Naga. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga bareta kinumpirmar ngunyan ni Batangas Representative Leandro Libisti nakaput niya ang files na naglalaman kan mga listahan kan mga proponent kan multi-billion pesos budget insertion sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Iyan sa parte kan bilog na nasyon na subuot itinausa sa iya kan nagadan na Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Sa sarong pahayag ipinagapahayag ni Libesti na itinausa sa iya ang mga files kan September 4, 2025 matapos ang direktiba ni DPWH Secretary Benz Dizon na bilang parte kan pagsulong kan transparency. Ipinailing subuot kani ang mga dokumento sa parte kan Independent Commission for Infrastructure ICI asin sa opisina kan Ombudsman kan nagtalikod na bulan kan Nobyembre. Tinawan doon kan nasambit ng congressman na bako lang mga kongresista asin mga senador ang nasa listahan kundi pati haralangkaw na mga opisyal sa Chief Executive asin nagkapirang mga pribadong mga individual.
Sa iba pa nga nagbabaga pa nga barata sa lado nasyonal, naghagad ana kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ICC nga magpaluwas nin sarong independent medical report mapadapit tanganing patunayan subuot na mayo siya nga sapat na pisikal asin kakayahan para magdulag manakot kan mga testigo asin makiaram sa proseso kana sinambit na nga hustisya sa mosyon may pitsa Disyembre 19 asin permado kan lead defense counsel na si Nicolas Kaupman ipinagapipirit kan depensa na padagos na digdi naglalala da ang salud ni dating Presidente Duterte. Binanggit kani ang mga report kan medical panel na kung sa ina iyo ang binugtak mismo ka na ICC na nagsasabing siya ang gurang na, maluya na, asin na nakakamati na kanda dai maipaliwanag na pagbaba kan timbang asin dai na subot kaya pa nagibuho na an pang urual daw nagibo kan mayong tabang inagad man kan depensa na tulos magpaluwas nin report ang medical panel na mapahayag kung may kakayahan pa si Duterte na magdulot nin peligro sa mga pagkakaigwaning investigasyon asin magsasagibo nin pagdangog para man sa regular na review kan sa iyang pagkakakulong. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, may got na ipinagapaluwas man kana International Criminal Court ICC Free Trial Chamber wanda sa Enero 1 anda masudod na taon anda desisyon kung kayang magatubang sa sinasabing pag-iimbestigar ni dating Presidente Rodrigo Duterte basado iyan kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conte. Ini kasunod naman kan pinagpaluwas na resulta kan pag-iimbestigar asin na pag-aaram kan medical expert na fit to stand trial ang dating Presidente. Alagad ipinagpapahayag ni Abogado Conte na ana mga judges iyo pa man giraray an may final na desisyon sa ngunyan kaya nasa judicial recess an ICC puon kan Disyembre 12 pinagpahayag ni Abogado Conte na nagtao ni napaglaom sa mga biktima ang nasambit ng findings na pwedeng magpuon na ana sinambit ng kaso maski nga ni pwede pa man asin dai pwedeng sundon kana mga nasambit na mga wes an opinion kan medical experts kung mas tatawan nin gabata an obserbasyon kan depensa na nainutnag nagque-question sa findings ni nulikan subuot problema sa short-term memory ni dating Presidente Duterte. Kabali sa mga idiniklara kan ICC na fit to stand trial si Duterte, pwedeng i-reschedule kan korte ang confirmation of charges hearing na ipinagpaliban o pinag-oktawa kana September asin pinaglalauman man mapuon ang mismong investigasyon sa masunod na taon o kundaiman sa bulan kan Enero. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal pinag-aadala ng unyanda kada opisina kan ombudsman ang posibilidad na pagsampa ni kaso civil forfeiture case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez sigun sa payag ni DILG Secretary John Vica Remulla. May mga proseso lang na pinagsusunod tanganing masiguro na ini ana tama sa forfeiture proceedings o beto kanasambit ng kaso na mabawi kanda gobyerno anda mga pagsasadiri o yaman ni Romualdez kung mapapatunayan na ko ini sa paagi kanda korupsyon
ana urulay kasumpay kan kontrobersyal sa flood control corruption scandal kung saan inirekomenda kan DPWH ang pagsampa nin kaso laban sa 87 mga individual kabali na dyan si Romaldis. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nagpasairarom sa hararom na pag-iimbestigar kan National Bureau of Investigation NBI ang mga gamit ni Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang mga ini nakuha sa mga kwarto kan hotel kung sa ina nagdagos ang dating opisyal. Daina sinaro-saro pa ni Abogado Palmera Malyari, tagapagtaram ka na NBI kung ano ang mga gamit na sa indang isa sa irarom sa investigasyon. Ipapaubaya na lang ninda sa korte ang disposisyon kanasambit ng mga kagamitan. Magigirumduman nako ang gadan ang dating DPWH official sa irarom kan bangin sa kalabaan kan Cannon Road duman sa Benguet. Sa iba pa nga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, sinampaan na ning kasong plunder, graft, asin na technical malversation kan grupo kan Save the Philippines Coalition si Executive Secretary Rafa Recto asin dating Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Nagbunga anasambit ng kaso sa paglipat kana 60 billion pesos na sobrang pondo kan PhilHealth sa National Treasury. Sa 15 pay ng reklamo na ipinagsampa sa opisina kan Ombudsman, degdi nangangapudan sinda sa pagtanggal sa pwesto ni Recto asinmana ni Ledesma. Pinagpayag kan mga nagrereklamo na sinda Irene Caballes, Elmer Jugalbut, Jerlina Ogong, Emerita Picsun, Susan Villar, Mussolini Lidasan, Jose Olivar, asin Jaime Meralles na malinaw ang mga pagbalga sa nasambit ng opisyal. Pinagpayag subot ni Recto na kanda Finance Secretary na ibalik ang pondo sa National Treasury maski ngani may mga prohibition kan lay. Mantang si Ledesma ang dapat managut ninuli kanda digdi pinabayaan kani anasambit ng paglipat kanda pondo. Magigirumduman kan Disyembre 3 nagluwas ang kasuguan kan Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth ang pondo na naideposito sa National Treasury. Sa iba pang nagbabaga pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal, napabarata kana International Criminal Court na nakaresibinin na 303 application para man sa victim participation sa kaso laban man ki dating President Rodrigo Duterte. Huli man kan subuot kakulanganin mga impormasyon na publiko sa mga paratang kan mga ini. Sigun sa registry, daipa na ipapaluwas ang document containing the charges DCC kaya limitado and natabangan kana mga biktima support groups mas mababa sa 5% kana mga application na nagtutukdo sa 78 incidente kan murder, attempted murder na sakop kan sinambit na nga kaso. Hinagad man kan opisina kan Public Counsel for Victims na ibasura ang motion kan depensa na maghagad kan detalye kan nagkaperang mga biktima ninuli ta pwede ning mabugtak sa peligro an sa indang seguridad. Si Duterte ini-turn over sa ICC kana Marso 12 asin natubang sa charges na murder iyan kasumpay kan sa iyang drug war.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, daiman pinignegaran ni Senador asin Senate President Vicente Tito Soto III ang posibilidad na pwedeng mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 national budget sa bulan na kan Enero sa masunod na taon. Ini maski nga ni nagdesisyon ang Senate asin House Representative na digdi iatras ang sa indang legislative calendar para manda sa pag-akomodar kada pag-ratifikakan bicameral conference sa presupuesto na 6.793 trillion pesos na General Appropriation Bill o GAB. Sa maabot pakayakan bulan kanda Disyembre 29, raratipikaran kan Kongreso ang BICAM report antes ang sa indang pag-adjourn sa December 30. Alagad ang posibilidad na mapermahan ni President Bongbong Marcos ang budget bill sa Disyembre 30 o 31, pwedeng ini ang maipasunod. Ini kapag napunan na kana mga legislador ang pag-aadal ngunyan sa nasambit ng budget. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, may posibilidad na bakalon kanbistadong negosyante asin dating Ilocosur Governor Chavit Singson ang Miss Universe Organization MUO sa tao kan mga kontrobersiya na kinakatubang kani. Sa sarong pahayag sa press conference, sinabi kani kasudma Disyembre 22 aldaw kan na Lunes sa iyang mansyon duman sa parte kan siyudad kan Quezon. Ipinagpahayag kan dating gobernador na makikipag-ulay sinda kan sa iyang aki na si Rachel sa mga dating opisyal kan MUO na sinda Paula Sugart asin mansyon na McLean. Yan tangani man natukaron ang posibilidad kan pagbakal kan prestigyosong pageant sa Enero 2026. Basado man kay Chavit, dai ibinibinta na MUO alagad preparado siyang mag-alok asin na bakalon ini asin na mailigtas gikan sa pagbagsak ninhuli man sa mga kontrobersiya na kinakasankutan kaniya. Sa presente ana MUO ang pagsasadiri kan Thailand JKN Global Group asin na Mexico Legacy Holding Group. Pinagpahayag ni Chavit Singson na kan 2017 pagkatapos na matrayumpong Miss Universe pageant sa Manila, inalok siya kan mga opisyal kan MUO na bakalon ini. Basado sa iya, interesado na siyang bakalon ini matapos magkaigwaning problema ang MUO sa Thailand asin man Mexico. An iba pang detalyes kan mga barata, lokal, international asin man sports, pagkatapos po nin pagirumdum. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga barata kitang unyada sa lado lokal nagasagibon in press conference ang 9 Infantry Division kan da Philippine Army kasumpay kan pagkakakalot kan 46 na armas asin na tulong pampasabog duman sa parte mismo kan da barangay kan na Eksiba na sa Labo, Camarines Norte sa tulong o sa tabang man kan na 16 Infantry Battalion da asin man da 2nd Infantry Division, 42nd Infantry Battalion da saka ana Provincial Mobile Force kanda o Mobile Force Company kanda Philippine National Police kaibanan ang 91st Special Action Company kanda PNP anasambit ng press conference pinagpartisiparan ni Acting Governor Joseph Ascucha, Mayor Jojo Francisco, Commanding Officer kan 42nd Infantry Battalion kanda Philippine Army sa pagiman ni Lieutenant Colonel Marshall Lumanga, sering man kaibanan man ang trupa kanda Philippine National Police sa panginginot ni Police Major Jancy Villafuerte asin iba pang mga pagiriba sa parte mismo kan haralangkaw ng mga opisyal kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa nangyaring pahayag sa mga opisyal digdi naog mga ipinagbarita kan mga ni ang pagkakarecover kan mga armas na nakakalot asin man iniya nakatalbong sa sarong sinyalis na nagluluyan na daa ada parte kan na grupo kan na mga rebelde kung sain nagresulta ini kan na pagtatahub asin pagkalot ang aning tambunan ana sambit ng mga armas. Dagdag pa man na padagos ana mga programa kan gobyerno na iklip kung sain nagtatao nin kabuhayan sa mga nagbabalik loob na mga rebelde asin nangangapudan sa mga presenteng pag-iriba na magbalik na sa lindong na gobyerno para man sa matuninong na pagbuhay asin maray na komunidad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyan sa lado lokal sa satuya pa nga barata ngunyanda sa lado lokal. Traffic sa laog kan siyudad Canaga mas naglalala huli man ka na papaabuto na nakapaskuhan na buyet padere sa detalye. Mantang pa para ni ang kapaskuhan masalo pag naggagabat ang puros ng trapiko sa siyudad Canaga. Sigon sa Naga City Police Office haros na lubyan bilang kal mga lunyan na naglalawag sa syudad urag na kan Sabado kasi Domingo saro sa panginot na rason kay ni ang Christmas break kan parang sektor pati na ang pag-uli kan kadakol na residentes para magbisita sa kanya-kanyang pamilya para mag-celebrate ng Pasko na iyo ang rason sa halabang kilasin luway-luway na bulos kan trapiko sa pirang lugar sa syudad. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles mantang nagdadakol ang mga lugar sa syudad naglalangkaw din ang posibilidad kay mga aksidente sa tinampo. Para sa BBS News, Buyot Pader. BBS Basta Bareta sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal mantang nagraranina ang selebrasyon kan Pasko asin bagong taon. Liwat na nagpagirumdum ang Regional Medical and Dental Unit kan Bicol sa publiko. Mapadapit man sa dapat nagibuning kaso mabiktima kan nasambit ng mga paputok o firecrackers. Basado sa sinambit ng ahensya kan gobyerno, pwedeng magbungan in seryosong distroso asin na ana pagputok arugman ka na pagkakahilo asin na iritasyon o
duling o ana pagkakabulag sa mata paso sa partibismo kana mga kublit asin na problema sa partibismo kana pagangos ni nuliman kana pagsangab kana mga asu and firecrackers poisoning pinagkukonsidera na sarong medical emergency ninuliman ka na naglalaman ini nin peligro sa partikan kemikal kun in kaso makalunok o makakakan kanda paputok pwedeng digdi ipinaga-advise na daiya perito na magsuka imbis painumon nin puting sugok asin tulos na darahon sa pinakaharaning hospital kung natalsikan ang mata. Hugasan nini na malinig na tubig sa laog kan 15 minutos asin tulos magpailing sa doktor kung ada mismo na mga kublit o kamot ang tinamaan hugasan tulos ana apektadong partiya asin tanggalon anda sa indang mga bado na nadukutan ka na kemikal antisliwata na gamiton sa mga nakalanghapman ka na aso gikan sa paputok digdi pigtawanin advice na maglipat ni na preskong lugar magpaingalo asin magpakonsulta sa doktor kung kinakaipuad. Mantang padagos ang kampanya kan Philippine National Police arman sa ligtas na selebrasyon kan Pasko asin banda bagong taon sa paagiman kan pag-iwas sa kapaggamit kan peligroso asin banda makukusog na mga paputok para man sa payag na iniya nangapudan ang DOH na dapat sundon ang gabos na bagay kan mga nabibiktima nin mga paputok. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal pinagpapadagos ngunyan kan Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang ginigibong verifikasyon sa sinasabing maabot sa 52,000 na mga potential na mga beneficiaryo kan walang gutom program sa parte kan Bicol Region katabang kan Regional Program Management Office ada mga empleyado kan manlaylay ng mga programa kan DSWD sa Kabikulan asin mga feeling hired o volunteer verifiers na kung saan magkakasabay na naisagibo sa anom na probinsya kan Bicol ang verification activity maabot sa 29,000 ang presenting beneficiaryo ng walang gutom program sa Bicol asin isinasagibo ang verification activity pinaglalauman na magkakaigwaning kadagdagan na 52,000 beneficiaryo ang nasambit ng programa sa bilang na iniya o minabot sa 9,000 ang potential na beneficiaryo gikan sa parte kan probinsya kan Albay 7,500 sa Camarines Norte 12,000 sa probinsya kan Camarines Sur asin na 2,000 sa Catanduanes 14,000 sa Masbate asin na 6,000 duman sa parte mismo kan Sorsogon gamit ang walang gutom indication na wagi tool na kung saan na panginot na basihan na ginagamit ka na programa para manda masukol ang kwalipikado sa sarong individual. Pinagkakarkulong aabuton sa 21,000 na mga potensyal na mga beneficiaryo sa anom na probinsya kan Bicol and na musisi na asin digdi nagpapasairarom na sa masusing verifikasyon kana nasambit ng programa kan DSWD. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Gobernador Elre Villafuerte hinagad sa Kongreso doblihon na ang education fund. Darrell Banya sa detalye. Ang kaminar ni Camarines Sur Governor Elre Villafuerte ang Kongreso na dublihon ang school education fund na pigko-kolekta kan mga lokal na gobyerno sa ngarig mas marikas na masimbagan ang mga problema sa mga pampublikong eskwelahan. Kasabay kaini nagpahayag ng suporta si Villafuerte sa plano kan Department of Education na tauanin mas aktibong papel ang mga local government units sa ngarig na mas maging marikas
ang pagpatugdok ng mga eskwelahan. Ang Special Education Fund inihali sa dagdag na 1% sa real property tax na tigkokolektakan mga LGU. Sinda Congressman Migs Asinman Luigi, kaibahan si Representative Anthony Horibata, si Ringman, si Terry Redon, nagsunad kan po pwesto na maot gibuho na 2% ang FEF. Sinabi ni Representative Luigi Villafuerte na makodang bastante ang 1% sa nagadakulang pang-ipukan pang publikong sektor kan edukasyon, igdi sa nasyon. Kung kilalang kao ang Special Education Fund, sinabi ni Congressman Luigi na mas madakula ang pundo para simbagan ang kakapusan sa mga classrooms at man mga libro at mga modernong pasilidad na makakatabang sa pag-adal kan mga estudyante. Sa sarong meeting, dahil palang nakahaloy sa Mayors for Good Governance Coalition, tingin kami na Education Secretary Sani Angara ang mga lokal na gobyerno na maging aktibong co-implementer na pagtugdok ng mga classrooms sa indang lokalidad. Sa Lindung Canton 26 School Program, target kan DepEd na makapagpatugdok ni nasa 24,500 na mga classroom sa masunod na taon. Sa multi-track approach kan DepEd, sinabi ni Angara, natatawanin pundo kan ahensya ang mga lokal na gobyerno na may kakayahan na magpatugdok ng mga classrooms tangarig na makatuwang kan Department of Public Works and Highways. Malaag din mga classroom sa paagi kan public-private partnership asin man ang Adapa School Project, sabi pa ni Gobernador El Rebelde Forte. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinumpirmar ni Mr. Mon Florendo ang Market Superintendent sa laog kan na Siyudad Canaga ang pagdagsa kan na mga tao, mga parabakal sa laog mismo kan merkado publiko kan Siyudad Canaga. Sa ngunyan, talagang mating-mati na ang kapaskuhan sa parte mismo kan na merkado publiko kan na Siyudad Canaga. Iyan huliman kan pagdagsa kan mga parabakal sa saud. Maugmada ang mga parasaod ngunyan sa laog mismo kan merkado publiko kan Siyudad Canaga asin sa indaman na pinaggagarantiya na presko asin barato ang mga panyenda na kung saan mababakal sa laog mismo kan merkado publiko kan siyudad. Igwa pangani ngayon tawad asin may dagdag pa sigun pa man kay Florendo. Sinabi kaniya na protektado ninda ang mga konsumidor sa laog mismo kan merkado publiko kan Siyudad Canaga asin nakakasiguro na sindang labas ang mga proyekto na sa indang babakalon sa laog mismo kan merkado kan Siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagsagibonin investigasyon ang Land Transportation Office LTO Bicol kasumpay man kan na viral na video na nagkuriyat sa social media sangkot ang sarong pulang motorsiklo sa laog kan Siyudad Canaga. Basado sa LTO Bicol, base na sa nako ang CCTV footage, nailing ang tsuper na naga-overtake sa sarong bihikulo maski ngani digdi nakakakamati sa lugar nin matinding bulos kan trapiko asin may mga kasarabatan na mga bihikulo digdi day nagtrayumpong pagbalik sa tamang linya asin digdi nakipag iwal pa sa sarong motorista na nagresulta kan sinasabing road rage. Ninhuli kan sinambit ng insidente, pinatawan ng tsuper nen reckless driving sa irarom kan Section 48 kan Republic Act number 4136 asin posibleng masuspendi o bawion ang lisensya kan tsuper basado sa Section 27 kan kaparehong ley. Mantang ipinaapod sa opisina kan Naga City District Office ang tsuper para man magsumiti kan paliwanag. Mantang digdi habang pending ang sinambit ng resolution case isinarairarom sa 90 dias na preventive suspension ang chopper asin ang driver license kini sa irarom kan motorsiklo sa alarm status asin pagsuspendi sa ano man na transaksyon kasumpay kaniya.
ipinagpayag kan LTO Bicol gabus na motorista maging responsable na tsuper asin mayo nin diretso asin mayo nin anuman na pagkakaigwa nin puwang sa anuman na road rage o sa kapabayaan sa partibismo kan tinampo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal nasungkit kan Bureau of Fire Protection BFP duman sa party kan Banwan kan Daraga and most improved municipal fire station asin Bees and Fire Code Fees Collection sa party mismo kan probinsya kan Albay sa ikanagibong ika-52 na Fire Service Recognition kan Bureau of Fire Protection sa Bicol. Personal na pinagresibi ni Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Mac Heben Marquineses and medalya nin papuri na kung saan ipinagpresenta mismo ni BFP Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago sigon sa Bureau of Fire Protection ang mga onra ang sarong testimonya kan sa indang dedikasyon sa pagdadanay kan sarong ligtas na komunidad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sinabi ni Mon Florindo na dakul ngunya na ang mga paratinda na talaga sa parte ka na tinampo partikular na ni na mga prutas. Sa pagkumpirmar kaniya, sinabi na padagos man ining pinagsisita ka na mga personay kan market guard alagad pag dinudulok na subot ang mga inika na grupo kanda mga market guard nagdudurulag na asin na butong-butong utulak-tulak an sa indang mga kariton iniman an kadaklan sa igwanin daya na kiluhan kaparti mismo kan mga nagtitinda nin prutas sa laog kan syudad Canaga. Alaga dini daiman subuot pinagpupunduhan kan mga market guard igwaman ni nagkakadarakop asin pinagkukumpiskar an mga may dayang mga kiluhan nin prutas alagad bako gabus ni nulit igwa nin mga nakakadulag daradara an sa indang mga paninda o an sa indang mga kariton. Pinagpayag ni Mr. Mon Florindo na padagos-dagos nindang babantayan an mga ini ninuli taday pwedeng sa gilid sindakan tinampu o okuparon ninda an tinampu para man makapagtinda kan sa indang mga prutas ninuli yan maigot na ipinagpapangalad o ibinabawal digdi sa syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal anda digdi sa parte kana Bicol Region anda nagmumundo iyan ni nuliman kana pagkagadaan kana sarong school division superintendent sarong opisyal na payag ang pinagpaluwas kana DepEd duman sa parte mismo kana Masbate. Iyan kasumpay kan biglaan na pagkagadaan ni Raymond M. Canton Hus, School Division Superintendent kana probinsya. Iyan nangyari kada Disyembre 21, 2025 aldaw iyan kan Lunes basado sa opisyal na payag si SDS Canton Hus anda alay kana sa iyang buhay asin na pagsusulong kan edukasyon kapakanan kana mga estudyante asin man kan mga personel kan departamento kan edukasyon an sa iyang liderato sarong bisyon na nagwalat nin panghaluyan na marka sa komunidad asin man sa lado kan edukasyon partikular na duman sa probinsya kan Masbate. Pinagbisto kan Department of Education anda padagos na investigasyon sa isinasagibo kan Philippine National Police kasumpay kana sa bitnang insidente nangapudan ngunyan ang departamento sa komunidad asin man sa mga miyembros kan media na magpailing asin pag-iingat asin
sinseridad sa pagkakaigwa ni na pagtratar sa urulay asin igalang ana privacy asin dignidad ka nasambit ng pamilya ana mga barkada sering man mga pagiriba ni SDS Canton Hus sa tao man kan pinag-aagihan na pagmundo ka na nasambit ng pamilya. Nagpasalamat ang Departamento ka na Edukasyon Bicol urog na ana Masbati sa pagkakaigwa ni na pagkakaintindi asin suporta kan publiko mantang kaibanan na pinagrurumdum asin tinatawan in honra ang nawalat na ligasiya ni SDS kan mga pangyayari sa parte kan pagtulod kan maraya na edukasyon. Sa satuyang barata ngunyada, mga tugang barata na kita ngunyada sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata sa luwas kan nasyon, barata international, gadan, ana sarong Russian Lieutenant General na pinagbistong si Panil Sarbarub matapos magsabog ang sarong bomba na nakabugtak sa irarom kan sa iyang lulunadan duman sa Moscow. Basado yan sa Russia Investigative Committee. Si Sarbarub, 56 anyos, iyo ang leader kan Operational Training Department kan Armed Forces duman sa Russia. Chorya kan mga autoridad basado sa saindang investigasyon may pagkaaram ang parte mismo kana insidente iyudaan Ukrainian intelligence alagad may pang opisyal na payag ang Ukraine magigirumduman sa mga ladawan gikan sa lugar ang sarong puting lunadan na naraot ang mga pinto sa laog ka na sarong parking lot haraniman sa apartment block sa sinambit ng lugar. Sa tao ka na nasyon na isinampa na ka na mga autoridad ang kasong murder asin man illegal trafficking ka na sambit ng mga pampasabog. Sa satuyang barata ngunyada, barata kita mga tugang sa kinabanin Karawat o sports. Sa Karawat, balik Osaka Ibiza si Ray Parks Jr. matapos mabulsa ang gold medal sa 33rd Southeast Asian Games. Sa tahaw ka na kapagalan nakapag-record si Parks nin 16 puntos, 2 rebound, asin sarong assist, asin sarong steal sa saindang 75-73 na pakanggana sa parte mismo kan Sinday 89 years na nagabunga sa Osaka sa laog ni na 10-15 na records. Mantang si Francis Lopez kan Nagoya Fighting Eagles ang nag-ambagman nin 15 puntos asin 6 na rebounds para man dagos ang Nagoya sa saindang 87-83 kapangganahan laban sa Nagoya Diamonds Dolphins na kung saan nagpaangat kan saindang record na 11-14. Sa ibang lado nagkaproblema naman ang mga Filipino players kan Yokohama Bay Concerts kung saan nanggana sinda ni Saga Ballooners sa score na 90-74. Si Kiefer Rabina ang nag-record nin 11 puntos, 4 na assist, asin 3 rebounds, alaga day ni nakaligtas sa pagkadaog na kung saan nagbaba sa sainda sa record na 9-18. Ang atugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta iyaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba mabalos kan sa edupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.
Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:11. Matugang maray na aga sa Ilocos, ako si Jonel Cuba. Sa headlines ka na mga barata sa lado lokal, bagong mundag na umboy na ako adumana sa parte mismo ka na banwaan ka na Ragay, Camarines Sur. Sablay subuot na flood control project sa parte ka na partido area binusisi ka na provincial project monitoring team. Mga sangkot dapat daang managot. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, LTO padagos ang pagpapasunod ka na Oplan na biyahing Ayos Pasko 2026. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, bagong cover court Barangay Kasuray, Magaraw, Camarines Sur pinag-inauguraran. Sa tuya pang pamayukan na mga barata pa sa lado lokal, pinag-kumpirmar kan pamayukan merkado publiko kan na siyudad Kanagan na pinagmumonitor ninda ang parte kan mga kiluhan na yaon sa sakop na lugar kan saud asin nakakasiguro na mayo nindaya ang mga timbang kaini. Yan ang mga headlines kan mga bareta, anda mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes kan mga bareta, ako si Jonel Cuba. Sa detalyes kita ngunyan kan bareta sa lado lokal, inulunsar ka na uwa sa Kabikulan ang pinagapod na skills training sa paggibo ka na relyenong pangusa asin man na chicken longganisa na mga produktong patuka sa laog mismo kan merkado asin pwedeng pagkakitaan kan 25 miyembros kan mga sinasabing Overseas Workers Association asin man kan sindang pamilya na nakisumaro sa nasambit ng matrayumpong training. Ang UWA Regional Office sa Bicol naging matrayumpo ang nasambit ng hands-on training sa nginginot ka na tisda kabugaw na kung sain digdi ipinagpayag antibay kan sindang training specialist asin pakikipagtabangan sa peso manager bilang suporta kan pamilya kan mga OFWs obeto kan pagsagibo kan nasambit ng training na mas pangpakusugon ang kaaraman asin man pagkanood kan mga overseas Filipino workers o OFWs sa saindang pamilya sa pagpapaasenso, pagpapatalubo asin man pagkakaigwa nin maray na pundasyon kan saindang kabuhayan. Pinanginutan na ang aktibidad kan OWA Family Welfare Officer kin tahal asin na kan piso manager
asin man kan ahensya na nakatutok sa kapakanan kan mga OFWs. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, higot na pahayag kan manemento kan merkado publiko kan siyudad Canaga na mayo danindaya ang mga kiluhan sa partidismo kan merkado publiko kan siyudad Canaga, kaya makakasiguro ang mga parabakal na digdi lehitimo asin na tamaan na kilo na sa indang babakalon sa laog mismo kan merkado publiko kan siyudad Canaga. Nagpagirumduman nini sa mga parabakal na hilingon kan mga iniya and partibismo kanda kiluhan kapag igwadanin na sticker na sadita igwanin na kabugtak na 2025 asin may lugo ka na naga asin man ka na mipo ini rehistrado legal alagad kun mayo ninda mga nakabugtak na arog kaya na sticker an kiluhan ini bakong rehistrado pwedeng may daya asin na pwede man ipaabot tulo sa unreport sa opisina ni Mon Florindo tanganing aksyonan asin verifikaron o kundaiman kumpiskaron anasambit na nga kiluhan. Ipinagpahayag ni Mr. Mon Florindo na puon kana magdagsa ana mga parabakal sa laog kan merkado uli man kan papabuto na Pasko, mayo paman sindang nare-resibing reklamo mapadapit sa sinasabing madadayang kiluhan sa laog mismo kan merkado publiko kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalye kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal, NAMIS o National Meat Inspection Service opisyal na pinagpalawig ang lisensya kan Naga City Abattoir sa Good Enero 2026. Boyet Padere sa detalye. Official na pinalawig kan National Meat Inspection Service o NMIS ang license to operate kan Naga City District Abattoir sa Good Enero 18-20 o 2026. Sabi sa sinambit ng extension, magpapadagos ang operasyon ng katayan sa bilog na kapasidad na sinisiguro ng gabos na karne na maagi sa pasilidad na gaagi sa tamang inspeksyon, sertifikasyon asin salbado para sa konsumo kan na mamanuaan, kan siyudad asin pagkaraid na manuaan. Inaasahan na makakatabang ang lakdang na ini para mapugulan ang illegal backyard slaughtering asin mamantinger ang kaayusan sa meat inspection sa siyudad, padagos ang operasyon kan pasilidad bilang partikel pangataman sa salbado sa malusog na food supply chain para sa publiko. Para sa BBS News, Boyet Padres. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ang pagpapasulod kan Oplan Biyahing Ayos Pasko 2025 kan Land Transportation Office LTO sa Intirong Kabikulan. Iyada puon paman ka sudmang aldaw kan na Lunes sa gudnang matapos ana selebrasyon kan Pasko asin na bagong taon. Kasumpay kani isinagibo kan ahensya ang pag-inspeksyon sa mga motorista tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga biyahero sa parte kan tinampo asin mga terminal sa Riyon da Bicol. Nakadispatsa sa manlaylay ng mga tinampo ana mga enforcer kana LTO tanganing digdi ararangon o hilingon anda pagbiyahe ka na mga motorista partikular na itong mga kolorom na mga bihikulo asin mga overloaded. Nagbugtak ang LTO katabang ana kapulisan asin iba pa nga magkakadigong ahensya kan information desk dapat subuot sa terminal bilang parte kana preparasyon para man sa ligtas na kapaskuhan para sa mga biyahirong mga Bicolano. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal,
bagong mundag na umboy na kuan ni mayo nan buhay sa gilid kan Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur. Sarong bagong mundag na umboy na kuan na mayo nanin buhay matapos buot iabandona sa gilid kan Andaya Highway sa barangay kan GRS Ragay, Camarines Sur. Kanda nagtalikod na aldaw kan na Domingo basado sa panginot na impormasyon sarong residentes ang nakadiscover sa sinambit ng umboy. Asin ini tulos na ipinagreport ipinaabot sa mga autoridad ang nasambit ng pagkakadiscover kan umboy. Padagos ang isinasagibong investigasyon kan pulisya tanganing maaraman kung sisay ang responsable sa pagwalat kan nasambit ng umboy. Asin tanganing maaraman ang mga pangyayari sa likod kan sinambit ng insidente. Nangapudan ngunyan ang autoridad duman sa Banwan kan Ragay sa Sisayman na may pagkaaram na impormasyon makipagtabangan sa pinakaraning hipatura kan pulisya tanganing matawan ni justisya ang nasambit ng umboy. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga marinyonin mga lisensya asin iba pa nga transaksyon sa LTO Naga nagdadakol pirang aldaw antes kanda Pasko. Darrell Banya sa detalye. Duwang aldaw antes ang kapaskuhan manunukaran ang pagdagsa kan mga motorista na nagapapasiring sa LTO Naga District Office. Kadaklan subuot sa mga ini itong mga mapasunaan rehistro kan mga bihikulo kaya naglalamag na antes magribay ang taon. Sinabi ni Ramona Labadia, ang Transportation Regulatory Officer 2 kan LTO Naga, nakadaklan sa mga nagapasiring dyan sa saindang opisina, ang nag-a-advance renewal na para sa Enero sa masunod na taon. Nagpaparehistro na subutan mga ini kan mga bihikulong igwang ending 1 and 2. Sigon sa LTO, piglalauman na ninda ang siring na sitwasyon kada holiday season. Magayon subot na indikasyon ini na amay pa sana nagpaparehistro na. Apera sa LTO Naga District Office, pwede man na magpasiring sa ibang mga opisina kan LTO, arog ka na dyan sa Banwaan kan Pili, Pamplona, Ciudad Jan Iriga, Ragay, asin iba pa tangarig na malikayan, ang pagsurusuan kan mga tawong may transaksyon sa sinambit ng ahensya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, timbog si alias Tig Igan asin na Ronnie Gabus nasa tamang edad asin konsideradong sarong street level individual sa isinagibong drug bypass operation kan mga autoridad bandang alas 5 nin pagkahapon kasudma Disyembre 21, 2025. Sa report isinagibo ang operasyon na matapos kan busising pag-aadal kan intelligence o pagkakaigwa kan intelligence gathering asin koordinasyon kan mga nanunungdan na unit asin na digdi marahay na naipasudod ang sarong drug bypass operation kanasambit ng mga miyembros kan autoridad asin kay Banana ang Provincial Intelligence Unit, Philippine Drug Enforcement Agency, Kanda Probinsya, asin banda PDEA Regional Office No. 5 na kumpiskar gikan sa mga ni ang mga ebidensya kabali na ang pinagtutubudan na illegal na droga asin na bypass money sa sarong improvised firearms o ang sinasabing sumpak na na-recover ka na mga miyembros ka na autoridad matapos na madakop ang sinambit ng duwang suspetsado na involto mismo sa pagbariwas kana ipinagpapangalad na droga asin na digdi and na-recover na nasambit ng mga bagay arog ka na shabu ano minabot sa timbang na 2.3 gramos
asin may street value na 15,640 mga draga parapernalyas na recover man ang sarong improvised shotgun o sumpak gikan sa nasambit ng mga suspek. Ang mga suspek nakakulong na ngunyad sa hipaturakan na pulisya asin na sasampaan ning Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakisumaro ang DICT Regional Office Bicol sa kampanya Mapadapit Man sa Oplan Paskong Sigurado 2025. Iyan tanganing masiguro ana sarong ligtas asin matrangkilong selebrasyon kan Pasko. Iyan sa tao man kana naglalangkaw na banta kan mga online scams. Nagpagirumdum ang sinambit ng ahensya na maging mapagmatsyag sa dusing klase na holiday scam. Arog ka na fake delivery asin na online shopping scam na firming subuot nagkukuriyat ngunya na dagsa ang mga bonus kana mga empleyado. Katakod ka na bagay na niya tinawandoon ka na DICT Bicol na ana pagiging igwanin pagkasabot sa sinasabing digital landscape and panginot na proteksyon para da isubuot mabunan and pinagpagalan na kwarta asin mismo na dapat kaugmahan kan pamilya para manda sa sinasabing makaduda na mga aktibidad tulos na magapuda da sa hotline 1326 asin na mag-report sa paagiman ka na Igub Philippine AF para man sa marikas na aksyon ka na mga autoridad asin man kan DICT. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nagpagirumdum ngunyan ang Land Transportation Office sa publiko na temporaryo nga daigo na magagamit ang LTO tracker. Ninulit ni isa sa irarom sa sistema update puon kana sudma Disyembre 22 sa 2025. Sabi ka na ahensya, inaasahan na maibabalik sa normal ang operation kan LTO tracker sa urog na madaling panahon matapos ang nasambit ng maintenance. Ipinagpaliwanag kan LTO na ang lakda nga parte kan padagos na paglalapigot na pakusugon asin i-upgrade ang sistema para man makahatod nin mas malalauman asin mas marikas na serbisyo sa publiko. Nilinaw ka na ahensya kan LTO Bicol na magdadanay na bukas asin dagos-dagos na regular ang operasyon kanda sa indang opisina sa tao kan na proseso asin pagkuakan plaka nin mga lulunadan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, big tawana ninda o big tawanan ninda onra asin mada big inaguraran na ang bagong cover court sa barangay kan Kasuray sa Banuan kan Magaraw, Camarines Sur sa panginginot yan ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Parte kan na programa kan na gobyerno probinsyal sa pagpapakusog kan pasilidad pangkomunidad basado sa barangay dakulang tabang ana sambit ng proyekto. Ninulita dati ana mga tent lang ana ginagamit sa kada igwanin mga aktibidad asin man pagtitiripon sa presente
igwana nga permanente asin maray na pasilidad na magsiserving lugar para man sa mga pakawat, mga programa asin iba pang mga okasyon. Tinauando ni Barangay Captain Sandy Recaprente na ana proyekto pinagapunan kan na 2024 sa irarom kan liderato ni dating Gobernador Luigi Villafuerte asin ipinagpadagos sa ng dagos na matapos sa administrasyon ni Gobernador Elry Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur. Pinanginutan ni Gobernador Elry Villafuerte ang inaugurasyon kaibanan ang Vice Gobernador na si Sal Fortuno Jr., mga miyembros kan Sangguniang Panlalawigan, Mayor kan Banwaan kan Magaraw na si Mayor MM Sinyar, mga konsyal asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Magaraw Camarines Sur. Kasabay kan inaugurasyon iyo ang pagduhol kan Kapuarte Noche Buena package sa mga residentes kan barangay kan Kasuray asin mga pagtaraid na barangay bilang parte kan preparasyon sa nagdadangadang na Pasko. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabagang barata sa lado lokal, sablay subuot na flood mitigation sa parte kanda probinsya kan Camarines Sur, binusisi kanda Provincial Project Monitoring Team, mga sangkot dapat managot sigun ki Gobernador Elry Villafuerte. Binisita asin pinag-inspeksyon kan Provincial Project Monitoring Team PPMT kanda probinsya ng Camarines Sur ang nagkapirang nagpapadagos na mga proyekto sa laog kanda probinsya. Kabali na ang mga flood control asin mga seawall project duman sa Banwaan kan Sangay, San Jose, Guwa asin sa Banwaan kan Tigawon, Camarines Sur. Iyan tanganing maimbestigaran ang kalidad asin kaligtasan kan mga ini. Pinanginutan ni First District Board Member Warren Sinyar ang sinambit ng pagkakaiguanin inspeksyon katabang ang representante kan Department of Interior and Local Government o DILG asin ang mga technical engineers sa saindang pag-inspeksyon sa mga proyekto sa parte kan riyon kan partido na pagarman kan PPMT na raot ana dai mga epektibo asin nagkapirang mga flood mitigation na structure. Buot sabihon na napagarman na digdin nag-collapse na ana nagkapirang porsyon kana sinasabing mga proyekto asin na digdi sinasabi pa man na depektoso asin day nagsunod sa tamang espesipikasyon kada project. Kabali sa nahilingkan monitoring team ang sarong mala sinkhole na may rarom na pinagkakarkulo na 5 sa gunang 10 metro sa parte mismo kan Sagpon River sa Banwaan kan Tigawon, Camarines Sur na pinagkukonsidera na banta sa kaligtasan kan mga residentes kan sinambit ng lugar. Pinag-question man kan PPMT ang kalidad kan nagkaparang mga seawall na naraot huli man ka na bago pa sa naining maitindog asin na maipatrabaho na may indikasyon subuot na substandard na pagkakagibo. Kasumpay ka na bagay na niya nakatalaan na magpadaranin surat ana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa Department of Public Works and Highways o DPWH asin man sa mga nanunungdan na mga kontratista para maghagad nin paliwanag ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur basado kay Gobernador Elry Villafuerte. Dapat managot ang mga responsable sa mga proyektong ini ninhulit tapundo kan mga namamanwaan o kan gobyerno ang ginamit asin nakasalalay digdi ang kaligtasan kan mga namamanwaan kaya sigun kay gobernador dapat sanang managot ang mga imboltong mga opisyalis. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal.
kiulayan ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Kamara de Sur anda Kongreso na dublihon gika na sa 10% abot sa 2% an Special Education Fund o ana SAF kan mga lokal na gobyerno para man mas maparikas na maaksyonan, masimbagan ang kakulangan sa mga classroom asin iba pang pangangaipo kan mga pampublikong mga eskwelahan. Suportado kani ang plano kan Departamento kan Edukasyon na tawan ni na mas dakulang papel ang mga LGUs sa pagpapatindog kan mga eskwelahan. Isinampa kana sa iyang aki na si Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kaibahan ang iba pang mga kongresista ang prosopwestong lay para man mapalangkaw ang SIP kan Departamento kan Edukasyon asin man kan mga paratukdo basado sa Department of Education target na makapagpatindog nin 24,500 na mga classroom para man sa 2026 sa tabang man kan mga LGUs, DPWH asin public private partnership an edukasyon iyo ang saro sa panginot na prioridad kan pamilya Villafuerte poon paman kada si Congressman asin dating Gobernador LRB magtukaw sa pwesto. Iyan isinulong asin ipinagpadagos ni Governor Elry Villafuerte asin ni Congressman Luigi Villafuerte asin ni Congressman Migs Villafuerte kan sinda mga gobernador pa kan na probinsya kan na Kamara de Sur sagkod ngunyan nagpapadagos anda kulang tabang asin mayor na proyekto kan Villafuerte sa paagiman kan na educational program. Mga tugang iyanan kateripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan kaibanan ta sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako ang sa indong para bareta si Jonel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta.